Reaksyon ni Mayor Vico sa mga nagprotesta sa bayan ng Diskaya, viral. Kamakailan, naging headline sa Indonesia ang malaking kilos protesta laban sa mga opisyal ng gobyerno na inakusahan ng katiwalian. Libong-libong mamamayan na nagtipon, nagalit at sumugod sa ilang mga gusali ng pamalaan. Sa sobrang init ng emosyon, nauwi pa ito sa karahasan. May mga gusali ang sinunog at ilang tao nasaktan. Para sa marami, simbolo ito ng matinding pagkadismaya sa paulit-ulit na katiwalian sa kanilang bansa. Ang mga mamamayan, sawang-sawa na at piniling ipakita ang galit sa marahas sa paraan. Hindi nalalayo ang eksenang ito sa naganap kamakailan sa Pilipinas, sa gitna ng isyu ng mga anomalyong flood control projects ng DPWH. Sinugot ng mga galit na mamamayan ang compound ng St. Gerald Construction, pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa Pasig City. Hawak ang mga placard at sabay-sabay na sumisigaw na magnanakaw. Isinulat pa nila ang salitang ito sa bakod ng compound. Sinabuyan pa ng putik ang paligid, tila simbolo ng pagkakadungis sa pangalan ng mga Diskaya. Hindi rito nagtapos ang kilos protesta. Pati ang punong tanggapan ng DPWH sa Maynila ay hindi pinalampas sa mga rallyista. Para sa kanila, ang mga anomalyang flood control projects ay hindi simpleng issue ng korupsyon. Ito ay usapin ng buhay at kapatid. Taon-taon, maraming Pilipino ang nagdurusa at namamatay dahil sa pagbaha na sana'y may iwasan kung tama ang paggamit ng pondo. Kaya't para sa mga nagpoprotesta, panahon na upang maramdaman ng mga nasa kapangyarihan ang galit ng taong bayan. Ngunit kinandanan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang ginawa ng mga tao. Para kay Mayor Vico, malinaw na hindi siya pabor sa paraan ng pagprotesta na isinagawa. Ayon sa kanya, nauunawaan niya ang galit at pagkadismaya ng mga tao. Ngunit iginit niya, hindi dapat tumantong sa karahasan ang mga kilos protesta. Binigyan din niya na hindi naman ang mga korap ang unang masasaktan kung may bumigay na gate o may tumamang bato, kundi ang mga security guard, mga trabahador at mismo mga rallyista. Aniya, regarding the protest this morning at St. Gerald Construction Building, I understand that we are angry and frustrated. But let's not resort to violence or acts that could potentially lead to violence or injuries. Hindi naman yung mga korap ang masasaktan pag bumigay ang gate. Hindi rin sila ang natatamaan ng mga bato. Nag-aalala ako para sa mga security guard, trabahador at rallyista mismo. Dagdag pa ni Mayor Vico, naniniwala siyang nasa tamang direksyon na ang laban ng taong bayan. Para sa kanya, dapat ipagpatuloy ang laban para sa accountability, mas matatag na institusyon at para sa rule of law, ngunit walang shortcut para rito. Tiniyak pa niya na ang lokal ng pamalaan ng Pasig ay gumagawa ng hakbang upang hindi masayang ang effort ng marami. Aniya, don't feel hopeless. The momentum is on the right side now. Let us continue to fight for accountability, stronger institution, and the rule of law. There are no shortcuts. Samantala, hati ang opinyon ng publiko. May ilan ang sumang-ayon kay Vico na hindi dapat mag-resort sa karahasan, dahil baka mas madami pa ang inosente kaysa mismong may sala. Pero marami rin ang tumutol na nagsabing sawa na sila sa paulit-ulit na katiwalian. Para sa kanila, sapat na ang mga salita. Panahon na para maramdaman ng mga nasa kapangyarihan ang galit ng taong bayan kahit pa sa marahas sa paraan.